ang tunay na kaligayahan ay hindi maibibigay ng material na yaman. Kaya nga sinasabi, upang gusto mo na maging mayamang totoo, dapat meron ka ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Totoo naman eh. Pag mayaman ka, makakabili ka ng masarap na inumin at pagkain, pero hindi automatic na makabibili ka ng kalusugan. Makabibili ka, halimbawa, ng mga magagandang aparato, pati ospital bilhin mo, pati doktor bilhin mo, pero hindi mo madudugtungan ang buhay mo. Si Michael Jackson, napakaraming doktor. Higit 30, araw-araw tinitingnan siya. Kahit yung kakainin niya, mina-microscope pa para matiyak. Tatanda siya ng 150 years old. Namatay siya 50 years old. Diba? Walang nagawa yung mga malalaking ospital at magagaling na doktor sa Amerika. Walang nagawa yung pera niya. Pwede kang bumili ng mamahaling relo, pero pag oras mo na, hindi ka makabibili ng time sa mundong ito. Pwede kang makabili, mayaman ka, mga acquaintances lang, pero hindi ka pwedeng bumili automatically ng tunay na kaibigan. Pwede kang makabili ng mga makakasama kung minsan sa iba may involved na pagtatalik pa, pero hindi ka pwedeng bumili ng tunay na pagmamahal. Pwede kang makabili ng posisyon mo sa kahit anong samahan, pero hindi ka makabibili ng satisfaction. Alam mong pinaghirapan mo yung narating mong yan. Pwede kang makabili ng serbisyo ng ibang tao, pero hindi automatic ng loyalty ng mga taong ito. Pwede kang makabili ng mga bonggang-bonggang bagay, pero hindi ng kakontentuhan. Kahit sa mga simpleng bagay, pwede kang bumili ng panlabas na kagandahan, pero hindi ng panloob na kagandahan. Ng panlabas na kaligayahan, pero hindi yung mas malalim na kaligayahan kahit may mga problemang nararanasan. Pwede kang bumili ng bahay, pero hindi ka automatic makakabili kahit gaano kaganda ang bahay mo, kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka makabibili automatic ng isang tahanan. Pwede kang bumili ng maraming bagay na pwedeng ikasaya ng asawa mo, ng mga anak mo, pero hindi automatic magiging faithful ito sa iyo, yung asawa mo, at irerespeto ka at aalagaan ka hanggang katandaan mo, hanggang kamatayan mo ng mga anak mo. Hindi garantiya ang pera mo. Yan sabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 20, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Kasi may mga pangangailangan tayo sa daigdig. Mag-withdraw ka sa bangko sa daigdig. O yun, kailangan mong pagkain. Kailangan mong paaral. Magandang nag-iipon. Hindi sinasabing huwag kang mag-iipon. Pero tandaan mo, may mga mas mahalaga tayong pangangailangan sa mundo. Ang paghuhugutan mo, hindi yung bangko dito, inipon mo yung pera mo, kundi yung matters of God na sa langit, sa barn sa langit, sa bangko sa langit, yun ang ibibigay ng Diyos sa iyo sa kabilang buhay at habang nabubuhay ka dito. Father Fidel, gusto mo ng contentment? Ayan. Father Fidel, gusto mo ng happiness? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pakikisama sa mga tao? Okay, sige, paggagawa natin ang simbahan mo? Ayan. Father Fidel, nag-impo ka naman ng pagmamahal sa pamilya mo? O sige, alagaan ko pamilya mo? Yun. Padin, briefly na lang. Habol ko lang. Ang isa sa mga definitions pa ng katangahan ay yung sinabi ni Albert Einstein. Tatagalugin ko na lang. Yung paulit-ulit mong ginagawa, pero nag-expect ka na magkakaroon ng ibang resulta. Paulit-ulit mong ginagawa, ano yun? Magkakaroon ng ibang resulta? Tanga ka. Baguhin mo para magkaroon ng ibang resulta, kapatid. Paulit-ulit na lang. Sa Biblia, mula sa ating karanasan, alam natin, yung kasakiman sa pera, yung kasakiman sa posisyon, yung kasakiman, yung hindi mo iniisip na ang Diyos, pati na nakasasakit ka na lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa'yo, hindi yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Bakit inuulit-ulit pa rin natin ang kamaliang iyan? Bakit hanggang ngayon, tinitiis mo yung kapatid mo na dapat mong tulungan? Bakit hanggang, alam mo, paulit-ulit na lang. Nag-e-expect ka ng kaligayahan? From that, tanga ka. Kapatid,
Buti sana kung tao lang ang magsasabi sa atin ng tanga, pwede kang magkailang, tanga, hinggit ka lang. E paano kapag ang Diyos na ang tumawag sa ating tanga? Nako, matindi yan. Ang ibig sabihin yan, alam niya, marami kang namimiss at mamimiss sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Naaawa siya sa iyo, hindi kanya inaasar. Naaawa siya sa iyo. Alam po ninyo ang impyerno, hindi naman siguro, yung kumukulong asupre, ang simula ng impyerno ay sasabihin ng Diyos sa iyo, ito yung mga na-miss mo dahil sa kasakiman mo. Na dapat na-achieve mo, na dapat naranasan mo kasama ng mga taong mahalaga sa iyo, yun ang simula ng impyerno. Marami sa atin dito ang may kakilala ng babae. Tapos yun, suwail na anak, ganit na kapatid. May mga kakilala tayong ganyan na namatay na. Kung minsan sinasabi natin, saan man sila naroon, palagay natin masaya sila. Palagay mo talaga? Paano kung hindi? Paano kung mabubuhay lang sila? Sasabihin nila sa atin, maging faithful ka sa asawa mo, wag mo akong gagayahin. Maging mabait ka sa kapatid mo, wag mo akong gagayahin. Irespeto mo mga magulang mo, wag mo akong gagayahin. Kasi nagsisi ako, huli na. Wag mo akong gagayahin. Kapatid, okay lang sanang masabihan ng tanga. Pero papaano kung kasama sa katangahan yung marami at malaking pag-isihan? Lalo pat pwede namang hindi humantong sa ganyan, sapagkat ang Panginoon at ang ating mga karanasan ay hindi naman kulang. Pero hindi mo pa rin pinakinggan. Walang dahilan sa katangahan na ganyan. Ito sana ang hiligin nating biyaya sa banal na pagdiriwang.